What's up mga katrotel? Good morning po sa ating lahat. Ngayong umaga po ay bubukas tayo ng transmission na 4A60E. Ang gagawin na natin dito ay magpapalit tayo ng input speed sensor o kaya yung turbine sensor. Kasi mayroon tayong trouble code na P07 0717, which is input speed sensor no signal. So, ang gagawin natin ngayon, mabaklasin natin itong transmission. Ang sensor po nito nasa loob mismo ng bomba, kaya kailangan natin talaga siyang baklasin. So, umpisahan na po natin. Samahan niyo po ako. Mga katrotel, mayroon lang akong ipapakita sa inyo. Supposed to be dito yung location ng input speed sensor natin. Kaya nag-computer ko nakalagay no signal. So nag-decide ako na palitan ng input speed sensor kasi nga wala siyang signal. At ang sa kasamang palad, dito palang transmission ay ginawa sa iba. Pinalitan nila ng ibang transmission. Kaya hindi mawala-wala yung problema ng may-ari na nagkakalabog sa shift sa second gear. Actually sa third gear meron din, pero mas malakas sa second gear. Matagal niya na daw problema ito. So ang dami na pinaggawaan niya, hindi mawala-wala yung problema. Dahil nga gawa nga ng walang input speed sensor dito, which is ang sasakyan, yung model niya dapat meron yun. So ang gagawin natin dito, papalitan natin ng buong bomba. Pero sasabihin ko muna doon sa may-ari dahil baka
magtaka na ano, sabihin ko na yung kinabit na transmission ay hindi doon match doon sa sasakyan, kaya nagkaroon ng kalabog. Ito normal lang to, walang input speed sensor, mga pang 2005 pababa. Babalikan ko kayo mga katrotal. Mga katrotol, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na nakabitan ng ibang workshop ng maling transmission, which is dapat dito may input speed sensor tayo, kaya nagbigay doon ng signal sa scanner natin na no signal. Gawa nga na wala siyang sensor dito na dapat mayroon nakalagay dito. Ito pang normal lang to na 4L60. Yung transmission dapat na nakakabit doon sa sakyan is 4L60E. Ito ano lang to, 4L60 lang, walang E. So dapat itong shaft na to mayroon pa ditong mga gears parang ganito na para ano tawag nito, yung magbabasa ng input speed sensor. So kung gagawin natin ito ngayon, magpapalit tayo ito ng complete na input shaft together with the pump at saka yung input speed sensor para magmamatch na siya doon sa sasakyan. Kasi yung sasakyan na yun, ano yun, yung kailangan may input speed sensor. Ito, na design, na transmission ang ilalagay. Na 4L60E, hindi yung 4L60 lang. So, 4L65, 4L65E. So, ito 4L60 lang to So, ang gagawin natin ngayon, magpapabili tayo nito ng para sa 4L65E. Kasi 4L60 to Sorry, kanina sinabi ko sa inyo 4L60E. 4L65 pala. So, babalik na tayo doon sa sasakyan. Welcome there guys. Ito po nakadala na po ng transmission yung mayari. Itong pinaka-original niyang transmission ng 4L65E na mayroon siyang input speed sensor. Bali ito yung dating pinalit nila. Kung mapapansin nyo mga katotel, ito po, makikita nyo mayroon sang spline dito, yung 4L65 at yung 4L60 wala. So ito yung original niya dati. So mangyari nito, ito ang ikakabit ko, pero may problema po itong shaft, maluwag siya dito sa drum. Wala siyang makita ng kamodilo nito. Ang gagawin ko na lang, ipipress, ipupul ko palabas ito, saka ipapamachine ko naman to, kabit ko itong isa. Tapos kung mapapansin nyo naman, yung bomba niya, ito, tingnan nyo, wala siyang sensor. Yung galing dito kanina. Kaya nagkakalabog yun sa second gear. Ang ikakabit po natin, ito po siya. Kabit natin, ito po, may sensor po siya. Yan. Yan po yung input speed sensor. Yan ngayon ang ikakabit natin para dito.
So gagawin ko muna, lilinisin ko yan, saka ikabit ito. Mamaya pag assemble na ako, babalikan ko po kayo. So what's up mga total, nandito na po tayo sa ano natin kahapon, yung 4065E na may problema tayo dito sa input speed sensor na yung dating gumawa hindi po match yung nailagay nilang transmission doon sa sasakyan. So nag-decide tayo na ibalik yung original niya na input shop, at the same time yung bomba, internal harness wiring, at saka yung input speed sensor ikakabit natin dito sa transmission na binili ng may-ari na dating nilang kinabit na hindi parehas. Bali yung kalahati nito pwede na natin gamitin. So simbulin na natin. Samahan niyo po ako.
total natin. Mga total, nandiyan na yung partner natin. Galing din sa labas, may kinikap doon na customer. Okay. Meron ka kaya muna doon. Ha? Meron ka kaya muna doon. Ano po ako sa Ano kinira mo? dunas ng bahay ko. Yung clutch nito na 3-4 pare. Tanong ko mo siya kasi kung Hello mga katotel, kumusta kayo dyan? What's up, what's up, what's up? Sana nagugustuhan niyo yung mga video namin. Ito yung mga video namin na ito ay mga pang-araw-araw ba ng gawain namin. Sana naman may makukuha kayong meron kayong matutunan sa mga araw-araw namin gawain. Sana mag-enjoy kayo sa kapapanood. Ito ay normal lang na ginagawa namin araw-araw para may idea kayo kung ano yung mga trabaho namin dito. Ilang isang OFW, mekaniko. Parang narinig ko may nasigaw na buka. Ano yun? Okay. Ano kailangan natin yung maganda? Wala na, kasi na nahirapan ako pa rin magpasok nito kanina dahil wala ang press ng spring. Diyan ko din hindi lang. Ano muna yung amo natin kung ano bago sa kanya. Yung plans natin kapit na natin ito na medyo malina yung mata mo, alam mo siya. Paano ba? Ako sa usapin mo na dyan ang mainit. Ngayon, narinig ako mga pala. Shout out sa kay Larry. Sa Philippine Garage. At saka kay Joy. Ano yung isa niya, pre? Auto-diagnostic ng PS. Auto-diagnostic kits. Tapos, kanina pa? Ano pa na ano kaya? Siyempre, sa inaanak ko. Kung sa ibon natin dyan. Yes. Yung mga pamangkin ko dyan na magagaling. Unahin ko na yung si Inday Sander, yung nagbablog ko, si Isabel Palmares, Philip, si Mike, si Tepen. Yan ang shoutout dyan sa inyo. Nakaka-trotel, pag medyo mahina yung hangin, dito pwede rin ito. May tubig ata. Tamang paglinis. Tamang palinis. Ano ba yung... Ibig sabihin, wala na tayong mamaya gagawin ng dalawa. Nandiyan naman, tanda pre ah. You know? Maganda si... Ayman. Ay, kinuha ng sakyan. Bakit? Ano ba yan? Hindi nakapagantay. Ha? Hindi nakapagantay. Nagmamadali? Nagmamadali. Pabalik na natin siya. Natawag nito si Yasin. Yung matapos. Eh ano? Sa bike pick-up? Yun na, walang nagbayad si Yasin. Bakit hindi siguro? Baka hindi siguro parang nagbayad. Ha? Talaga? Parang. Kasi hindi nagagawa. Hindi ko siya isa sa Yasin eh. Alam mo pre, ano naman yun? Parang hindi nang din siya. Ako lang mo ba ito sa akin? Hindi, pero bumalik ko siya. Kung hindi siya kumalik, sakto him. Mga pala, naipaliwanag ko yung ano nito, issue, problema. Ah,
kahapon, sa unang ano ko, unang video ko niya kahapon, sinabi ko doon na may code yan. Input ba yun? Input no? Input speed. Speed, tapos Walang reading. hindi ko sila mali yung nilagay ko na yung nilagay mo ng code 60. Supposed to be ay code 60. So ngayon, sabi ko, hanapan natin. Diyan muna kayo mga hotel, pabalikan ko kayo. May kukunin na ako. Ano ko, siyempre ako nang kukuha. Wala, kausapin muna sila dyan. Kita-kita. Para tuloy ko yung kung ano bang kukunin mo. Iniisip ko pa yung ano eh. Ha? Kung ano kukunin ko, iniisip ko ba eh. Walang nakalimutan ko mga hotel, medyo makakalimutan. Pag naalala mo, saka ko na kunin. Hindi nakakalimutan natin yung lingkod dahil nga alam na. Silicone. Tumira nga ako ng silicon. Silicone. Okay lang ba pare? Sa toolbox meron ba doon, Brian? Hindi lang ako ni Book pero parang mayroon din. Pero bumalikan mo pa ako. Mga trokel, umalis muna si Parin Joel. Kukunin mo siya. Gagawin natin ngayon. Sasalpak na natin itong cam natin. Na-pressure check na rin natin. Okay naman. Ito pare. Ito pala, hindi natin na-pressure check to. Tingnan natin. Para sigurado na. Are, kausapin mo muna dyan mga throttle natin. Kukunin ko lang yung kikil dahil medyo mahirap ipasok na ito. Ito lang. Kaya mga katrutel, binubuo na lang ng kumpare ko itong transmission. Salpak na lang ng salpak yan. Sana naman okay na. Mali pala yung naisalpak nilang transmission, walang input speed sensor kaya nagkaroon ng problema. Ngayon, pinalitan natin ng mga pyesa. Sana naman okay na. Siguradong okay na yan. Ano pala yung nagbubuo nito na kumpare ko, kumpare JR. May sisira. Hindi, meron na akong si-share sa kanila tungkol sa trabaho mo na na pala may na siyang 20 years na gumagawa ng transmission. So Pare, di malaman yan, kahit yan. naman pare, talagang totoong gano'n, nayaminin na natin. Mga katotel, pagtuyo tayo. Sinabi niya 20 years na ako mga gumagawa ng transmission. Pagdating sa computer electrical yung mga katotel, siya ganun din. Halos magkasabayan na kami dati sa ibang kumpanya siya. Yung hawak niya, nakita niyo naman yun, mga electrical at computer eh. Yun ang pare-pare. Kaya yung tandem namin dalawa, siya yung nagtuturo sa akin mga katrotel sa computer at saka mga program. Kasi iba rin naman. Mga katrotel, mayroon pala akong sa inyo, i-share. Dali pare, i-share ko lang sa kanila habang kausap sila dyan. Kung mapapansin nyo, nahirapan ako magpasok. Naka-on ba yan pare? Naka-on. Nakatagri-ready? Oo, naka-on yan, naka-on. Kung mapapansin nyo mga katrotel, kanina nahirapan ako magpasok nito. Gusto mo ilapit ko dyan? Hindi, mali papakita ko lang. Dahil nga, siguro maaaring yung ibang nagbubuo dyan sa inyo ng transmission, alam nyo rin to, pero yung ibang hindi, isi-share ko lang. Kung mapapansin nyo, masyadong diretso yung butas ng busing natin. Ngayon, pag tumabingi lang ng konti doon yung paglagay nyo dito, sa shop na to, yung tiplon, maaaring mapunit ng tuluyan, o kaya
mapunitan ng konti lang. So nagkakaroon ng delay engagement sa atras o kaya tuluyan na wala ng atras. So ang gagawin natin ngayon, kasi may nabusing naman nabibili na updated ngayon na nakatapyas dito. Kikikilin natin to yung kanto niya. Palalakihin natin yung entrance niya. Nang sa ganon, madali ipasok. Eh? Yan, pinikikil ko na. Ayan lang kayo ha. Okay. Pinikikil natin ngayon yan. Ang gagawin natin to, yung kanto niya, papatayin lang natin ng konti para mas madali yung pagpasok na doon sa mismong reverse shaft na kung saan nandun yung kanyang ring. Kasi yung ring nito, masyadong masilat to mga katrotel. Kunting tamang mo lang yan, pag nasugatan yan, babay, low pressure na kagad. So, nangyari, ayan, kung napapansin nyo, nakikil na natin. Hindi ko lang alam kung kasya na ba o hindi. Susubukan natin. Pag pumasok to, lagyan natin ng puting padulas. Kasi ang daming nasisira sa reverse drum ng 4060, 4060 na to. Pag lalo na nagmamadali, nagpalit ng rain, hindi nakikilan to, nakupos. Ayun, pumasok na siya. So, madali na lang mamaya ipasok. Ang gagawin natin, pag pressure check muna tayo, ano? Tignan natin kung okay yung ano niya palo. So, narinig nyo, pumuputok. Pakita ko sa inyo mga katrotel. Oops. Yan. Ang gagawin natin, ayan ang reverse drum natin. Ito yung port ng kanyang reverse. Okay? Kung mapapansin nyo, bibigyan natin, a-apply natin ng pressure yan. Kita nyo, gumagalaw, di ba? Okay yung palo. Wala tayong leak. Yung maririnig yung singaw niyan, doon yan sa dulo ng air gun natin. Kung may leak yan, mapapansin nyo dito sa area na to, bubula yan, paikot. So, pasado na tayo dyan. Sasalpak na natin. Na-pressure check na rin natin input drum natin na pinalit natin dito kapos sa isa. So, sasalpak na natin yan. Ito po yung 2 and 4 band. Kakapit dito. Bali kakapit ito sa segunda at saka sa fourth gear. Ito yung nagdadala sa kanya. Mag-iipit yan dito. Reverse lang mga ito. Pag nag-apply ng second gear at saka fourth gear. This is yung nagdadrive naman po sa kanya. Ito po yung 2 and 4 servo natin. Ayan po, kung mapapansin nyo, mayroon po siyang pin dyan. Gumagalaw po yan. Mamaya ipipressure check natin. Ipapasok ko lang muna. Pasensya na kayo mga throttle. Medyo magulo to yung ano nila dito kasi hindi nilinis ito ng mga tagal ito eh. Bago lang kami ito sa ano ito eh. Sa shop na to. Eh, iba natin gumagawa ito. So, sasalpak na po natin. Yep. Kukuha lang kayo ng bike strip para magandang ipit.
Yan. Hadi? Ada YouTube ada. La, Lisada, YouTube. YouTube. Yan ang mga po. Naipasok na natin. Okay. Ngayon, ang tinuro ko na sa inyo na 2 and 4 band, yung kanina, bali, titingnan natin kung gumagana. Nasalpak na natin yung ano. Dito po yan. Dito yung port. Para doon sa port gear. Ito yung butas niya. Titingnan nyo, kung mapapansin nyo, a-apply natin ng pressure, gagalaw po yan. Tingnan po. Bumubuka siya. Yun lang yan. So, okay naman. Sasalpak na natin yung bomba. Total, kung mapapansin nyo, luma itong ano, yung ring niya dito. Hindi bumili yung amo namin, nagtitipid. Ewan ko dyan. So, ang gagawin natin dito, takip lagi nito. Pag matigas na itong ring nito, tutulo lang yan pagpatay na yung sasakyan. Lalo na yung overnight na, kinabukasan yan. Mapapansin na lang yan, pumapatak na doon sa ilalim. Pero pag umandar, walang tulo yan. So, ang gagawin natin ngayon, sa part na ito, lagyan lang natin ng silicone konti para masigurado natin na hindi na talaga magili kasi mahirap ibaba, kawawa yung tagababa ko. Lagyan natin ng konti. Hindi naman kailangan lagyan ng makapal ito eh. At saka yung dito lang banda, sa ilalim lang. Kasi once pinatay mo yan, pag matagal na yung parada niya, yung langis hanggang dito lang naman yan. Pag kumandar, hindi tutulong yan. Walang pressure sa area na to eh. Nandun sa butas. Okay lang, huwag masyadong makapal. Yan. Yung bumba po natin, may filter din yan. Ito siya. Lalagay natin. Gasket, huwag kalimutan, baka tumulo. Actually mga katrotel, yung trabaho na to, halos overhaul na. Kasi halos binaklas ko na rin yung ano, balbadi na lang yung naiwan. Hindi ko na binaklas yung balbadi kasi yung issue naman talaga nito ay wala lang tayo reading sa input speed sensor. Pero dito lahat sa ibabaw, binaklas ko na rin dahil sinigurado ko na baka may tama rin yung ibang mga risa dyan sa ano. Kasi galing to yung transmission dun sa surplusan, galing sa ibang workshop. Salpak na natin. Bomba. Ito pala yung bomba, yung pump niya, yung wheel pump. Dito lahat, dito yung buhay niya. Dito yung nagsusupply na pressure dun sa lahat. Yun.
throttle, may o-ring dapat yan, lahat ng tornilyo dito sa bomba. Balik na lang natin yung lumaki, wala kang tutulo yan. Pag hindi nyo nalagyan. Ganyan natin para mabilis, pero huwag lang masyadong malakas kasi mababasa na ito eh. Gandaan ng palakad na tayo. Ganyan lang. Ganyan dito. Yung gamit ng airgun natin mga total para lang ilapat ito para mas mabilis. Pero kita pa natin ulit. Ang hipit nito mga katrotel, mga 18 pounds lang. Pero tansyahan na lang to. Kasi wala tayong to. Pero, siyempre, tansya na natin yan. Kaya na sir. YouTube. Ay. Nanawarit na ba din? Adalisan ka din. Ito yung basa na sa ito awal galtana daan na kapel. Ha? Wala? Kailangan natin mga ibang ayaw dito. Dito na talaga dati mga throttle yung trabaho ko ng ilang years, yung transmission bilang transmission mechanic. Ngayon, dahil nag-partner kami ni pare, una talaga nag-mechanic ako sa mga makina, ganyan. Kaso lang nag-shift tayo dito sa transmission kasi sa nakikita natin mukhang maganda dito yung bigayan sa transmission, saka sa electrical, computer. Kaya nag-shift tayo sa ganitong trabaho. Ngayon, bali, trabaho muna kami dito. Actually, pang ilang gawa ko pa dito ng transmission. Kasi may iba natin gumagawa dito. Matagal ako nagpahinga sa transmission mga katrotel. Simula doon sa pinakalisan namin workshop. Nag-focus kami sa computer, electrical. Mas magaan-gaan lang muna, pero okay din. Ang kaso din na ngayon, siyempre hindi ka naman piling mamili ng ano. Saka maganda rin yung talaga yung income sa transmission. Kaso lang, sakit lang sa ulo. Yung pag-uulit ng mga katrote, hindi naman mahirap. Yung troubleshooting na gano'n. Parita natin ang wheelset. Kung mapapansin nyo kung bakit ginabit ko muna bago linagay ng ano, ng wheel cell, kasi napakahirap pukpukin doon, walang tagahawak. Ba yung nabili nila ng isa mga kapatid. Tapos palitan natin ito. Galing hindi na nila.
throttle, iba yung nabiling oil cell. Papapalitan natin sa kanila. Di bale, pwede naman natin asimbol muna yung iba dyan na naka-ready na. Bibigyan natin sa taga-taser natin. Babalikan ko kayo. Salpak pa lang natin muna yung iba nandyan, yung naka-ready na lang. Kasi wala pa yung ano eh. Tingnan yung mga motor kung gaano kahirap nito. Kaya wala nga ano. Gamit na maganda rin. Tsagaan lang. Ito yung hot rest wiring niya. Kung mapapansin nyo, yung tinanggal natin, ito yung isa. Kung tutingnan nyo, halos parehas lang, di ba? Pero yung nagkaiba dyan, ito. Ayan o. Di ba wala to? Yung ayan o. Ito yung connector doon sa input speed natin. Yung dati kasi 460 lang, wala lang ganito. Ito 465, which is ito dapat talaga yung dapat doon sa sasakyan na yun, dito. Nagkamali na sila ng kinabit, kaya ang tagal na nilang problema talaga ito yung nagkakalabog sa second and third. Hanap sila ng hanap ng problema. Kala nila may problema sa electrical, sa labas ganun. Pero paano wala talaga yung sensor yan, hindi nakabitan sa loob dahil hindi nga parehas. Hotel, may o-ring niya dito, huwag kalimutan. Ito lang din bago. Baka magtaka kayo, bago pinulalagyan ko ng silikon. Dahil sira na to yung kanyang lock dito. Ngayon, pag ang nagkabit doon sa labas hindi marunong, biglang ididiin, papasok dito sa loob, tutulo ang langis at the same time, hindi rin magkukonek yung connector doon sa sasakyan sa taas. So para maiwasan natin yung yung ganong klaseng insidente, lalagyan na natin ng silikon dito para kumapit yung connector natin kasi wala na nga siyang lock eh. Para wala nang kasi pag nagkakabit dito na hindi siya marunong, yun na, talpak na natin. Para mo na share ko natin kasi baka ito po yung accumulator 1 and 2. Ako na ito. Ano ba ito? Force motor. Ito ang pressure control solenoid.
po yung 3 to downshift solenoid. Po, salpak natin 3 to downshift solenoid. Palitan po natin ng o-ring yung ating TCC solenoid. Lumaluwag siya. Baka hindi tayo magkaroon ng lock-up mamaya. Ubatas? Waro! Wasli at isa mayroon dyan. Ano lang? Waro mo tada. Pag natapos na po, huwag nyo pong kalimutan na i-re-recheck to yung mga connectors natin kung nakasaksak na maigi. Katulad yan, wala na siyang lock, kaya kailangan yan. Tingnan mo maigi bago mo siya takpan ng yung oil pan. Ito na po yun kanina, yung sa input speed sensor. Lagyan na po natin. Dating wala. Hindi na siya. Kailangan check upin mo na maigi bago isalpak yung oil pan. Kung naka-plug ng maigi, ito yung mga harness wiring natin. Kasi pag hindi nakasalpak na po, mahilo kayo sa nakala sa problema. Ito pala yung transmission filter nya. Parikoy, mukhang narinig ko nagre-revolusyon na. Nandiyan na yung ating partner, si Parikoy ko. May ginagawa siya ng mga katote na GMC. Ano Parikoy? Yung 2005 yan na GMC. Ah. Tapos sinagad mo yung accelerator niya, nag-re-reduce engine power na eh. Nawawala yung communication ng throttle actuator control. Anong ano natin na Parikoy? Check ko naman lahat ng power supply, lahat. Okay naman. Malamang may problema na ito sa napapalitan mo na. Naghanap ako ng dyan. Papalit na luma rin. Ano ba? Ano ba ito? Motor na ako. Throttle actuator. Ba? Ano na? Kaya may pinakatanggal ako doon. Kung mapapansin niyo mga kanotel, baka magtaka kayo na tayo naglagay ng gasket na ang bago, kasi bago na nila to, pinalitan na ng gumawa nito eh. Babalik na lang natin, hindi sila bumili.
Hati-hati na lang yan. Ito pare na ano yan, kita yan. So, bago salba, ikatin natin muna lahat ng connectors, kung nasakat na maigi. Bago natin takpan. Ito natin. Ngayon, pag may kasama ka, katulad yan, may nakatayo dyan sa harap pa, di ba? Pag nakikita ko siya, kunyari, usap-usapin mo rin siya para nasa ganun. Malibang din. Pagkatapos sabay habang nakikipagkwentuhan ka, abutan mo siya ng tornilyo. Ganunin mo. Tutulungan ka niyan. Sigurado. Grabe yun. Mga katratel, dito tayo ngayon babawi. Kasi pagdating doon sa labas mamaya, papahirapan niya ako nito habang nagko-computer siya. Siya yung nagtuturo sa akin sa computer eh. Hindi yun, marunong din yung pare ko maraming Katulad na sinabi ko kanina sa inyo mga katratel, sinabi ko sa kanila pare, kanina, pinintuhan ko sila na sabi ko, matatagal na rin ako kapag nagtatransmission. Umayaw na lang ako lately dahil nga nakita natin yung pinapasok natin, wala namang transmission na pumapasok at the same time napasabit ako dito kay pare sa ano niya, sa trabaho niya magaan tapos medyo maganda-ganda ang ligayan. Eh ngayon, dati na tayong may alam sa computer kaso lang hindi pa ganun ka level up. Eh, tinuruan tayo ni pare. Siyempre hindi niya ako pwedeng hindi isisira ng nalalaman niya dahil mga katulutel ang Nako. pare ko eh. tulad na sinabi ko kayo na sa inyo, bigayan kami ng ano, ng kaibigan. Kaya naging tandem kami ni pare. Nagapit kami tandem na ano, kasi tulad dito may sobrang siya. Sabi din nila pag may sobra ibulsa mo, tapon natin. Galing din sa ibang transmission, mga katotel ha. Baka mga sabihin nyo, may YouTube channel din para si niya. Oh, Sabi niya, sabi sa YouTube. Ano mukha ko mamaya dito, bago ko lang. Sir. Sabi niya, mayroon ako din niya. Hindi, nanonood ako dito ni... Ano yan? Saan yan? Kaya pag siya sa iyo. Dito, bago na tayo, binalitan na nito. Pinaliwanag ko na lang sa mga katutin natin na pinabit ko dyan. Yan ano, binalik ko na lang kasi nga, binalitan na lang gumawa. Ano hindi ko book na mga katulutel. Lapit ang matapos to. Yung magulo lang dito yung ano namin ni pare, yung gusto namin. Kasi nga, hindi naman nila nililin dito, bago lang naman ni pare dito sa Hindi na ko organize. organize. Pero pag tuloy-tuloy na ano to mga katrotel, pag sipag-sipagin na hindi kami doon busy sa labas, kasi doon kami ni pare katotok talaga sa labas sa trabaho namin. Ito yung sinabi ko. Right, pre. Binabalak ko na bang bumalik ulit sa ano? Pagka-transmission? Bibitaw na ako sa pagtatransmission sana, babalik na ako sa... Kasi katulad kaninang kwento ko sa inyo, dati naman talaga kaming tipikalang na mekaniko ni pare sa mga makina. Yun talaga yung pinakauna-una naming abroad. Kaso lang, siyempre sa kalaunan, gano'n, nakikita namin dun, sabi ko sa computer at saka sa transmission na medyo maganda yung bigayan. Medyo nag-shift tayo ng konti. Kasi kaya nga pumunta tayo dito para hindi naman inano na yung mga gumagawa ng makina ay mababang ano, hindi. Gusto lang natin medyo ma-level up ng konti. Kasi mahirap din naman yung trabaho ng bilang isang mekaniko. Kaso lang, pagdating kasi sa workshop, sa mga bigayan, pag hindi ano, Mas mabilis ang mabilis, trabaho. mabilis ang trabaho sa computer programming, sa transmission, ano, malaking pera. Ang ayaw ko lang dito, napakadali gawin, ang ayaw ko dito, ang troubleshooting, masakit sa ulo. Pag gumising ka ng alas 3 ng madaling araw para umuwi, pag may problema ka sa workshop, sigurado yun, hindi ka na makatulog ulit. Iisipin mo na ito. Okay, sabi ko natin yung bilasin kaya, kung may dukutin na natin yung bilasin. Ang ganun din, wala kasi magkaroon. Wala rin. Wala sa bilasin. Ngayon na? Masabi mo muna sila kung yan ang mga alagay.
Dudukutin natin mga kapatid. Kapag nagkakalit pa yun, ito. Kapag pagkwentuhan tayo sa mga katropa natin. Pagkakalang yan. Eh, mga total eh, walang ano kasi. Ano ba? Walang umpisa na ano. Kaya, yun. Pag natapos ko mamaya, alam mo natin. Hindi na natin mapag-alam. Nasa galang. Ngayon na, pakita ko sa. Kailangan mo ang para dito sa harapan. Yan, mga katotel. Parang harapan. Oh, hello. Tapos, gagawin natin ngayon. Medyo malapit na sa kapaswana. Hindi alay-alay. Hindi ba ito? Naririnig ako buk-buk-buk. Katulad ng sinabi ko kanina mga hotel baka magtaka kayo na pinalitan ko ng bagong ori pero bakit nilagyan ko pa ng silikon? Hindi yun ang silikon doon para sa ano, kundi dahil putol yung lock niya, yung silikon ko, yung purpose doon, kumapit dito. Nasa ganun, pag hinilin ng tagasalpak doon sa labas, hindi papasok yung harness wiring natin dahil gawa ka na wala ng lock. Hindi na yun. Ito lang. Mayroon, sobra-sobra tayo dito dahil hindi nakabakot tayo ng isang business. Kita mo dyan pare, marami na rin dyan eh. May bala ka bang nagkarin ng konti? Manamanoy mo na? Oo, ganyan natin. Para mas mabilis. Eh, pinapaliwanag ko kanina sa kanila para yung na ako baka magtaka sila, hinihiran ko itong bumba, baka masira. Sabi ko yung erga namin dito, papalapat ka niyan mga kaprotel, pero hindi kita naman yan. Para mabilis. Pero hindi natin natin ito tayo, palapat lang. Paglapit namin. Ito na. O, tabi na tabi nyo yan. Tabi nyo yun. Natin naman yan. Naman natin yan. Natin natin grasa. Dito pa naman yung guide pare ko eh. Dahil yung kanyang guide pare ko eh. Nasir, hanap na YouTube agad pa din ha. So you share, so you like. Aga, this is my friend Nasir. Say hi to them. Hi. Nasir. How are you? The engine man. The engine man. Siya yung nag-overhaul ng makina dito, si Nasir. Ang mga makina niyan, siyang tumitira dyan. Ano parang? Talaga ito. Talaga parang ano. Siguro lang ako kasi. Nakasipot ko. Napunti lang. Hindi, kunti lang naman. Kunti lang kapare. Tapos, pwede ko siya. Ito kasi dito. Ito nung kanan, counter, clockwise ulit. Balik, balik. Oh! Maganda lang yung pulso ni pare. Ito yung mga namamanak ito. Pulso na pare ko. Kasi pinatamaan ka nila yung mga yun, ka? Ito po natin yung ergan. Ito natin yung ergan eh. Kasi hindi ka pa total tanggalin. Kailangan yan. Dalawa talaga yung tawag hilaw sa pilit. Bigyan ko si pare ng tubo. Ayun, ang tubo ng pare. Kasya ba yan pare? Kukuha kita. Pakilapat mo lang yan, pre. Pakita na.
ng gamit natin. Habang naghihigpit yung kumpare ko. Pare, pakisuyo ka muna pare ng tray. Ito. Liligpit na tayo mga throttle ng gamit. Habang ano nila na kumpare natin. Naghihigpit. Kung mapapansin nyo mga katotel, wala kaming torque race. Tansyahan na lang yan mga katotel. Kasi, pero dito sa bumba, 18 foot-pounds. Diyan, 40. Okay lang. Eh, golden hand naman yun si pare. Through the years. Gusto nyo, talagang amoy pa lang yan. Alam niya na kung ilan ang higpit yan. Iiwan ko na dito yung gamit nila. Sila ng bahala dyan. Ito yung gamit dito. Ito lang yung dala ko yung natin eh. Total, kung mapapansin nyo, ganyan lang yan, yung spring na yan. Ang daming na itulong sa salon ni pare. Lalo na sa electrical. Ang daming ng sasakyan yung pinatay niya. Comparing. Wag kalimutan itong boring dito sa bomba. Asa siya. Pero may bago tayo dito. Papalitan natin yan. Bago. Bago dito lang po eh. Ano makakaya ko na pag-asin mo wala. Okay. Ang gamit ng bago. Ito lang tayong meron dito eh. So, mga katrotel, natapos na ni Palihigpit yan. Yung kulang natin, ito lang, yung pump seal, which is wala pa yung intusan na bumili. Hintayin na lang natin siya mamayang dumating, salpak na lang yan. Pagpapaalam naman na kami ni pare sa inyo. Pare, paalam ko naman na pare, pakisara na lang. Next video. Okay, Salamat. bye-bye.